Kung single ako at kumikita ako ng 18,423 pesos per month as my salary, ganito yung gagawin ko para mag-diversify. Number 1, savings. Ilang percent? 5%. Bakit kaya 5% lang? Number 2, investments. 10%. Number 3, yung mga needs natin. Bills, expenses, pagkain, transport. Nasa 70% yan. Play fund, 10%. Yan yung mga leisure natin. Pang-date, pang-shopping. And lastly, yung giving fund, 5%. Ang tanong, bakit kaya yun yung way ko para mag-allocate? And paano to naging sobrang effective sa akin? Na ngayon, kumikita na ako ng 6 to 7 figures per month. I-discuss natin lahat ng yan sa video na to. And kung paano mo rin pwede mapataas yung income mo monthly. So, ready ka na ba? Let's go! So, bago pala tayo mag-start, meron pala kami mga events, no? Actually, kakatapos lang nung sa Tarlac. Ayan, nag-archive coffee. Post din ako ng reel about dyan. And then, after naman nun, meron tayo yung sa SM North. Nag-bowling naman kami. Tapos, nag-dinner. And then, syempre, may mga coaching. So, ang pinaka-next naman natin, ito, very formal na, kumbaga. O hindi naman masyadong formal. No? Syempre, chill lang naman tayo. Sa November 23 to 24, sa Citadines QC, meron tayong face-to-face workshop. Actually, very first face-to-face workshop to ng TMT or the 30-minute trader. So, if you want more details regarding the workshop, ayan, meron tayong link sa baba. Check mo lang yan. So, bakit 18,423 pesos per month yung sabi ko kanina? Kasi according sa OWS or yung Occupational Wage Survey, ang average monthly wage ng time-based na mga workers ay 18,423 pesos. So, ang tanong, sino sa inyo kumikita ng ganun per month? Or kumikita pa ng mas less pa? Actually, nung nag-start ako, parang sweldo ko lang ata nun 13,000. Less yung mga ililess pa. So, parang nasa 5,800 ako per quincenas. And yung mga times na yun, I'm sure makakarate kayo dito, nung pag 15th na, kumbaga, nagsweldo na, most likely talaga, 90% ng sinweldo mo ng 15th na yun, ubos na siya by the 20th. Hindi ko alam sa'yo, pero ganun talaga yung nangyayari sa akin. May mga kailangan ng bigyan dito, may kailangan ng bayaran yung mga bills, ganyan. So, in short, para sa akin, kulang talaga. Kasi hindi mo pa nagagawa or nabibili yung mga gusto mo, paubos na yung sinahod mo. So, kung enough na yun para sa'yo, okay lang naman. Pero kasi ako yung tipo na gusto ko na more income talaga. Siyempre, para magawa natin yung mga gusto natin gawin, di ba? At maging comfortable tayo. And yung future family natin, maging comfortable din. So, marami akong ways na ginawa. Like, bumili ako sa Divisoria ng mga jerseys, ganyan. Tapos, binenta ko sa mga kaklase ko, mga rich kid. Tapos, naghanap din ako ng supplier sa Divisoria ng mga, mga diffuser ba yun? Or humidifier, ayan. Tapos, alam ko, nakuha ko lang yun ng mga 1K, ganyan. Tapos benta dun, mga 2.5. Ayan. So, yung mga iba't ibang ways. Pero mamaya, di-discuss natin yung mga ways ngayon kasi ngayon digital na yun. Hindi na kailangan pumunta sa Divisoria. So, balik lang tayo dun sa kung paano ko nag-allocate. Coach, bakit 5% lang yung savings mo? Kasi di ba sabi nila, kailangan more savings daw. Kapag ganito lang muna yung sahod mo, suggest ko talaga, hindi mo priority ang mag-save. Ang priority mo is iangat yung income mo. Isipin mo na lang kung 5% to nasa around, sabihin natin kahit 1,000 pesos. Diba? So, makakaipon ka ng, let's say, 20,000 pesos. Ilang months pa. O, baka nga iba, hindi na mag-ipon kasi sabihin nila, hirap naman mag-ipon, wag na lang ako mag-ipon. Kaya again, hindi priority ang savings sa ganitong income. Goal mo, mapataas yung income mo. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag ka mag-save kasi very important pa rin to, lalo na pag may mga emergencies. Usually, talagang in-encourage ko na halos wala muna or very minimal muna na savings sa mga single. Yung wala pang mga dependent sa kanila. Investment, 10%. Actually, kung kaya mo pang more, kung kaya mong bawasan yung living expenses mo, ito talaga sobrang approve ako rito. So, ano bang investment yung pinaka-okay? Kasi, syempre, hindi ko naman kayo encourage na maglagay agad sa mga mutual funds, di ba? Or sa kahit anong, or sa mga stocks, kasi very maliit pa lang to. Baka hindi mo pa maramdaman yung investments mo. So, ang pinakamalupit na investment is yung investment mo sa sarili mo. Anong klaseng investment yan? Bibili ba ako ng mga damit? Yan? Hindi. Ang gagawin mo is mag-aaral ka ng mga skills. Anong klaseng mga skills ba yung mga pwede? So, pwedeng, di ko alam, pwedeng videography, video editing, graphics, marketing, sales. So, mag-invest ka sa sarili mo ng skills kasi yun yung pinaka-investment na never mawawala sa'yo. Kasi sa crypto, sa trading,
pwede ka talagang masunugan or malugi. Dito talaga, kapag nag-invest ka sa sarili mo ng skills, panghabang buhay yan. Kaya I-suggest, alright, kung kaya mong more than 10%, pero minimum lang naman yung 10%, di ba? Invest ka sa sarili mo, bili ka ng mga libro, ganyan. Or kung kaya nga, maghanap ka ng mentor, no, na libre, no, na kunyari, maging assistant ka lang muna, ganyan. Or syempre, yung ginawa ko is bumili ng mga courses. Kasi the more na talaga nag-i-invest ka sa sarili mo, okay, the more na nag-invest ka sa mga courses na ganyan, mas seseryosohin mo talaga siya. Yung iba kasi ginagawa, coach, nasa YouTube naman natin. Pwede naman yun. Okay, basta make sure na seryosohin mo and make sure talaga na may sistema yung ginagawa. Iba kasi ginagawa, nag-YouTube, nag-aaral daw sila. pero kung ano lang makita dun sa homepage nila, di ba? Pindot-pindot, ganyan. Mas bahala na, di ba? Kung magugulat ka, nasa NBA ka na, or nasa malupiton ka na, di ba? So, yun lang, be self-aware. Okay, pag nag-YouTube ka. Actually, ako meron akong tinatawag na newsfeed eradicator, di ba? Para mas intentional tayo. Kumbaga, pagka-open ko ng YouTube, wala akong makikita ng mga suggested videos dyan. So, kailangan ko mag-search. Okay? So, ano ba yung intention ko sa time na yun? Talagang mag-aral ba? Or baka manood lang ng NBA, di ba? So, at least, may intention ka talaga. Intentional yung ginagawa mo dun sa YouTube. So, ito, Bills, simple lang, no? Hopefully, wala ka pang rent. Nakatira ka pa sa parents mo, lalo na pag single ka. Kung gusto mo na magsarili, I suggest mas iangat mo muna yung income mo. Coach, ayoko kasi gusto ko na talaga magsarili. Ayoko na sa bahay. So, gawin mo motivation yung nafe-feel mo na yon para iangat yung income mo at umalis ka na sa bahay. Okay? Kasi sabi nga naman nila, pag hindi ka nakatira sa bahay, tapos umuwi ka, yun magiging parang prinsipe ka raw or parang hari kasi, di ba? Parang sobrang alaga ka raw, ganun. Sa tingin ko ito, mostly food lang talaga, transpo, and siguro share sa bahay, ganyan. So, kayo, ano pa ba yung mga gastos nyo? Yan. So, again, kung kayang babaan to, mas okay. Next is play fund. Ayan. Yung mga dates nga, yung mga leisure, ganyan, or pagsha-shopping mo. Coach, dapat di ba sa savings nilalagay yan, hindi yung binibili mo na kung ano-ano? Actually, ang pinaka-important or yung pinaka-priority mo talaga is yung sarili mo. Kasi ikaw yung nagtatrabaho. Isipin mo na lang sobrang pagod ka sa trabaho. Tapos ang mangyayari lang, babayad ka lang ng bills. Paano ka gaganahan sa buhay? 'Di ba? So, gawin mo is, meron ka pa rin dapat play fund. Di ko alam kung bibili ka ng mga labubu dyan. Tama ba labubu? Or mag-iipon ka para makabili ka ng mga ticket papunta sa iba't ibang location sa mundo. Kailangan mo talagang maging self-aware ka kung ano talaga yung mga gusto mo. Kasi nasabi nila, mas okay daw yung experience kaysa sa material things. Pero again, depende pa rin sa yun. Wala namang tama at mali. Lalo na, play fund mo yun. And again, deserve mo yan. Huwag lang sobra na maungutang ka. Basta meron kang budget, okay na okay yan. And lastly, yung giving fund. So, ito nasa 5 to 10% or baka more pa. Yung iba kasi ginagawa naman pag mga Christians, nagta-tithes, di ba? So, depende pa rin yun. Pero para sa akin, dapat may budget ka lang kung magbibigay ka. Kasi minsan tayong mga Pinoy, talagang sobrang pagbigay tayo. No? Minsan, walang-wala lang tayo. Bibigay pa tayo. Tapos magugulat tayo, wala tayong pambayad ng, hindi ko alam, kuryente. Meron pala tayong kailang bayaran na mga tuition, ganyan. So, make sure pa rin na budgeted lahat. So, again, ang pinaka-goal talaga natin is to increase our income. So, if G ka sa ganun, comment mo naman, I want to increase my income. So, nasabi ko pala kanina no, na i-discuss ko na kung paano ba talaga increase yung income. Bibigay ako ng 3 ways. So, number 1, yung tinatawag na freelancing. Sabi na to online, no? Daming mga website yan. Ito yung mga website na kung saan pwede ka magkaroon ng freelance na mga trabaho. Usually, mga mag-hire sa'yo dyan, mga western countries. Para mas maganda yung mga per hour mo na rates. Pero syempre, magsimula ka sa pinakamababa muna. Gaya naman lagi simula mo. Yung iba nga nagsisimula na libre. Di ba? Para magkaroon sila ng portfolio nila or experience. So ano ba yung mga iba't ibang freelancing na mga trabaho? Number 1, meron tayong tinatawag na copywriting. So very important kasi yun yung pagbebenta gamit lang yung pag-copy, yung mga words. Pwede yan sa mga website, sa mga ads, and sa mga emails, ganun. Meron din naman yung mga video editing, ganyan. So pwede mo, iba nagpapa-edit kasi doon ng pang-commercial nila, yung pang-ads nila. Pwede yun. Meron din naman yung content strategies, yung mga social media manager. Ayun. So, hinahawakan nila yung mga social media ng mga influencers or ng mga companies. Pwede rin yun. So, in short, sobrang dami talagang pwedeng gawin. Sobrang daming opportunities
kung wala ka pang naiisip, pwede ka mag-research. So, pwede ka mag-type sa YouTube, top 10 freelancing jobs, parang ganun, diba? Kasi ako hindi naman ako expert sa mga ganyan, pero yun yung mga nakikita ko talaga. And then, kung ako, ngayon, single ako, ganun yung gagawin ko. Next is yung number 2, yung trading. Siyempre, yung pinaka-favorite. Ang kinagandahan nito is number 1, crisis-proof. So, kahit na pababa ekonomiya or pataas yung ekonomiya, pwede ka pa rin kumita. And also, pinakamaganda rito is open siya 24/5. Di 24/7. 24/5, ibig sabihin, open siya 24 hours per day, 5 days per week. Kung gusto mo naman ng 24/7, pwede naman mag-trade ka ng mga cryptocurrencies yun, 24/7 yun. Pero yung Forex, 24/5. And ang pinaka-favorite ko is pwede mo tong gawin kahit nasan ka. Kahit lunch break ka, kahit nasa probinsya ka, kahit na out of country ka, kahit nasa bahay ka lang, for 30 minutes a day. So, ang kailangan mo lang, laptop, tablet, internet connection. Okay? Paano, coach, kung phone lang? Paano kaya yun? Pag phone lang, ako personally, hirap ako mag-analyze ng charts pag phone lang. Kaya I suggest talaga, at least, meron kang tablet. Actually, kaya ako to naging favorite kasi introvert ako. Kasi yung bebenta ako sa mga tao, ganyan. Mag-aalok ako, di ba? Tapos, kailangan mag-meeting. Yan, actually, nagawa ko na lahat ng yan dati. So, ngayon parang, nung nag-trading ako, parang, ayoko na. Okay na ako, mag-isa na lang ako. Analyze na lang ang charts, ako na lang versus the market. So, kung ganun yung gusto mo, pwede na. Compared sa pagbe-business, wala kang mga products, ganun. Tapos, wala kang mga papasweldo, ganyan. Wala kang mga rent expense. Yung nakagandahan, kapag merong capital, for example, meron kang, let's say, 20,000 pesos, hindi yun mapupunta sa business. Mapupunta yun sa account mo. So, pwede mong i-withdraw kahit kailan. So, syempre, risky pa rin to. Trading pa rin to eh. Pwede kang masunugan. So, very important talaga na meron kang tamang knowledge. And meron syempre yung coach na mag-guide sa'yo. So, if gusto mo ng step-by-step kung paano ba talaga matuto ng forex trading, syempre without gambling and without risking your life savings and doing it for only 30 minutes a day, meron tayong link dyan sa baba. Yan, click mo lang yan. Then, andyan na yung mga details. Number 3 naman is yung e-commerce. Ayan, so, syempre, alam naman natin yan, di ba? Yung mga Shopify stores, meron na ngayon yung mga Lazada, Shopee. Sino ba naman dito hindi nag-add to cart, di ba? Lahat na tayo sa TikTok, meron na rin yan. Alam natin na meron talagang market dyan. Basta shopping, meron pa nga yung mga nagla-live selling. Di ba? Ang daming benta ng mga yun. Pero para sa akin, siguro pinaka-tip ko lang, no? Huwag ka masyadong syempre, okay naman, mag-focus ka sa mga trending na products. Pero para sa akin, ang goal mo is magkaroon ka talaga ng sarili mong brand. Okay? And then, establish mo yung brand na yun para pwede dumating yung time na chill ka na lang, di mo na kailangan maghanap ng mga winning products. Diba? Chill ka na lang, may brand ka, tapos yung brand mo, necessity pa. Ayan, tuloy-tuloy talaga ang income. So, tingin mo, alin dyan yung pinaka-fit sa'yo? Or baka meron ka pang ibang naisip na pwede pag-add ng income katulad ng, hindi ko alam, pagbenta ng real estate, or pagbenta ng insurance, or anything. Kung may maisip ka, comment mo niya sa baba para at least baka may matulungan ka na magkaroon ng ganun din na idea. Sabi nga sa post na nabasa ko online, ito, all of us are torn between saving like an ant for rainy days and YOLO because life is short. Life is short, yes, but you'll never know how short is short. So make decisions that are smart, practical, and worth it. Kumbaga, focus pa rin talaga tayo sa delayed gratification. Gets ko naman na kailangan pa rin mag-enjoy ngayon, di ba? Siyempre, gusto naman mag-enjoy, di ba? Kaya nga tayo nabubuhay eh. Pero, kailangan din natin ng delayed gratification. Kumbaga, isipin din natin yung future natin. The more na basta-basta gastos lang tayo, ang nangyayari is nangungutang tayo sa future self natin. Hindi tayo nag-invest sa sarili natin ngayon, utang natin yan sa future self natin. So again, pag nag-invest naman tayo ngayon, maririp natin yan hindi man next week, next month, baka next year, or after 5 years. So yun lang, may Black Friday sale pala tayo ngayon sa TMT, sa 30-minute trader. So kung gusto mo i-check kung ano yung mga sale natin, yan, click mo lang yung link sa baba. Kita-kits tayo sa next video.